Hey guys, narinig yung ingay na yon. So bale, na-trace na natin yan gamit yung screwdriver. So, tapat nyo lang sa part na medyo may umiikot tulad nitong alternator. Then yung kabilang side, sa tenga nyo. Pero ito, pag tapat ko pala at nahawakan ko, ramdam ko na yung vibration. So ito malamang ay sira ang bearing nito. So this weekend, naayusin natin to. So dadalhin ko sa shop kasi wala akong tools, wala akong puller. Pero ako na magkakalas nitong alternator. So samahan niyo po ulit ako sa pad DIY nitong bearing ng alternator. Okay, so bali kinalas ko na yung alternator. Hindi ko na na-videohan eh. So dito may 14mm bolt and dito mahaba. So yan. Then may locking bolts yan or adjustment bolts sa baba. Ito yung sa gilid, side. Then yung isa. Ayan, ako ba nilagay yung isa? Ayun. So yung isa naiwan dito. Ayan. Yun yung mahirap yung kabit part na yan. So, ito yung alternator. Hindi lang masyado marinig. Ayan, yan. Pero maingay siya. So ngayon daling ko sa shop para palitan ng bearing. So bike na lang ako. Ayun yung alternator sa sa eco bag. Malapit lang naman yan. Okay. So bali ito yung sirang bearing, yung nasa rotor, yan, yung nasa gitna. So yan yung tatanggalin niya ngayon gamit yung bearing puller. So bali hindi ako nakabili ng brand new na bearing kasi sa bearing center pa bibilhin yung ganon. At medyo malayo at nagmamadali ako, may lakad pa kami. So buti meron siyang used na bearing, same na size. Kaya sabi ko, okay lang na yun na lang yung gamitin. Okay, so napalitan na yung bearing dito sa rotor. Sa rotor. So luma yung pinalit kasi sabi ko malayo pa yung bearing center. And kung sa auto supply naman, wala akong makukuha ang match. So, sabi ko pwede na yan, baka meron silang luma. Anyway, yung mga windings mukhang luma na din. So eventually papalitan ko din tong alternator na to. At saka may lakad kami, importante ngayon, nagmamadali kami. Kailangan mapalitan agad. Ito yung luma. Ito yung lumang bearing. So may siya, maganit na talaga. Hindi na smooth. Ito yung maingay. So ngayon, ikakabit na natin sa kotse.
double check lang. Output. Then yung sa sensor. Then yung tension ng belt natin. Ayan. Dapat half inch or less yung deflection. Ito medyo parang mahigpit. Pero adjust ko na lang mamaya. So start natin. Okay, so walang ilaw, walang warning, so okay siya. So rev natin ngayon. Tingnan natin yung ingay. Ayan. Okay, so wala nang humuhuni. So tingnan natin sa mismong engine bay, ha. Wala nang maingay. Ayan, tahimik na po siya ngayon. Okay. Ang init. So pahinga muna tayo konti. Then rinse na ako. Ligo. So yun guys, yun lang talaga yung adjuster ng mga ano dyan yung challenging dito sa Corolla na alternator kasi tagun-tago talaga kasi siya. Anyway, so naayos na natin. So lumang bearing muna ginamit ko kasi luma na rin yung alternator someday papalitan ko din siguro kagad yan nang buo na yung maayos. So nagtanong ako dun sa supply sa repair shop, nasa 5,000 daw ngayon. So medyo mahal po ang alternator ngayon. So hindi katulad nung nagpalit ako mga 6 years ago. So expected na yun. Tsaka konti lang daw yung supply ngayon So yun guys, sana nagustuhan nyo tong vlog na to, tong DIY na to, semi DIY kasi pinagawa ko yung bearing sa iba. So, pero yung mahirap na part, yung challenging part, yun siya may ginawa natin. Kasi mahirap magbaklas ng madaling magbaklas ng alternator, mahirap magbalik. Ayun. So, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel, masubscribe naman po. At malaking tulong ito sa ating community. And ayun, as always, salamat sa panonood and see you on the next video. So, bye.